Matapos ang isinagawa ng INC na Rally for Peace, mga kapatid, no, ay nagsalita na ang presidente ng Pilipinas, mga tol, si President Bongbong Marcos. At ang sabi niya, mga kapatid, no, hindi daw umano nagbago ang posisyon ng ating gobyerno o ni President Marcos, mga tol, sa posisyon niya sa impeachment versus Vice President Sara Duterte. Mga tol, kung ano ang sigaw ng mga trolls dito sa internet na ang INC daw ay pro Duterte dahil pinagtatakpan daw, pinipigilan ng impeachment, mga tol, di pangunahing pro Duterte etong si PBBM. Kasi eto, mga kapatid, after ng Rally for Peace ng INC, mga tol, hindi nagbago ang posisyon ni President Marcos. Yung inilabas niyang opinion na hindi daw siya sang-ayon, hindi siya pabor doon sa isinusulong na impeachment. So yun pa rin ang stand niya, yun pa rin ang opinion niya, yun pa rin ang tinitindigan niya, mga tol. No? So panoorin natin to mula rito sa News 5 Everywhere. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ng notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Kasunod ang peace rally kahapon ng Iglesia ni Cristo, hindi raw nagbago ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So yun pa rin. Yan ang sinabi ni Executive Secretary. Yun pa rin ang isinusulong, mga tol, ni President Marcos. Biruin mo kahit na pinagbantaan pa siya, mga tol, ni VP, di ba? Nagsalita na si VP na may kinausap na daw siyang tao na kapag may nangyari sa kanya, sabing gano'n, patayin mo si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta, si Speaker, di ba? Yun ang sinabi niya, mga tol. Pero sa kabila nun, hindi pa rin nagbabago, sabing ganon, yung posisyon ng presidente about sa impeachment. Ito, sabing ganon, no? Ni Lucas Bersamin, Executive Secretary yan. The President's position on the impeachment move in the House of Representatives has not changed. Sabing ganon, Lucas hindi nagbabago. Bersamin. Kung babalikan ang unang pahayag ng Pangulo para sa kanya, hindi na dapat bigyan ng atensyon ang pagpapatalsik kay VP Sara dahil aksaya lang daw ito sa oras. Sa ngayon, may 3 impeachment complaint na inihain laban sa bise. Kaugnay nito, naglabas naman ng manifesto ang Partido Demokratiko. Hindi ba kayo nagagalit sa sinabi ni PBBM? Di ba mga PBBM supporter kayo, mga loyalist kayo? Pero naghahanap lang kasi kayo na masisisi, no? Naghahanap kayo ng makakagalitan nyo kasi hindi nyo kayang magalit kay PBBM kaya ipinapasa nyo na lang sa iba eh. Ganun ang problema sa inyo kasi gusto ko ma-impeach si Sara eh. Gusto ko ma-impeach ang Vice President eh. Pero hindi ko makuhang magalit kay PBBM kasi PBBM supporter ako eh, loyalist ako eh. Eto, nag-rally INC. INC na lang ako magagalit. Diba? Yan ang problema, mga tol. Diba? O, ano sabi, hindi nagbabago ang posisyon ng presidente at hindi pa rin siya pabor tuwing sa impeachment at nananatili ang kanyang opinion na aksayado lang daw sa oras yan, sabing gano'n, at wala naman daw maidudulot na mabuti sa buhay ng kahit isang Pilipino, mga tol. Hindi kayo sang-ayon doon pero loyalist kayo. Yan ang problema sa inyo, di ba? Demokratiko Pilipino o PDP laban na pinamumunuan ni dating Pangulo. Balikan natin. Complaint na inihain laban sa bise. Kaugnay nito, naglabas naman ng manifesto ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban na pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay para ikondena ang impeachment efforts na tinatawag nilang baseless at politically motivated. Isa lang daw itong pag-aatake para pahinain ang tiwala ng publiko sa pamumuno ng mga Duterte. Mga kapatid, diba? Isa yan, mga kapatid, no? Sa dahilan kung bakit ang Iglesia ni Cristo ay nagsagawa ng peaceful rally dahil ang panawagan nga ay kapayapaan, diba? At biruin mo, mga tol, ang presidente ng Pilipinas, kahit na kung ano-ano na ang mga salitang natanggap niya mula sa vice presidente, may mga pagbabanta pang na-receive, di ba? Ay sa kabila nun, mga tol, naniniwala siya para sa mas ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, hindi ng kanyang personal interest. Hindi niya iniisip, mga tol, yung personal interest niya. Ang iniisip niya yung kapakinabangan sa ating bansa, mga tol. Kasi nga sabi niya, it will tie down the House, it will tie down the Senate, di ba?
Kita niyo yung mga tol, mga nangyayari. Ngayon sinasabi nila kung talagang gusto natin ng kapayapaan, dapat daw meron tayong accountability. Sabing ganun mga tol. Eto sa isang pang balita, na mula naman dito rin sa News 5 Everywhere, merong sinibak dito sa Kongreso mga tol. At ang sumibak mga kapatid, anak ni PBBM. Eto, panoorin natin to. Sa unang araw ng pagbabalik ng Kongreso mula po sa Accountability ang pinag-uusapan nyo ha. Accountability mga tol. O, panoorin natin to. bakasyon, may sibakan agad na nangyari. Ang casualty, ang chairman ng House Committee on Appropriations, si Congressman Zaldico. At hindi po ito basta-basta. O, eto, sinibak bilang Chairman House Appropriations Committee. Bakit sinibak mga tol? At sino ang sumibak? No? So, panoorin natin. Appropriations, si Congressman Zaldico. At hindi po ito basta-basta. Ang komite sa appropriations na marahil ang isa sa pinakamahalaga at pinakamaimpluwensyang komite sa buong Kongreso. Dahil ito po ang bubuo ng taon ng budget ng gobyerno. So ito ang humahawak ng tao ng budget o bumubuo ng tao ng budget ng Kongreso. Sabing ganun. So napakahalaga pala nitong appropriation na to. Pero yung chairman mga tol sinibak. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno halos manikluhod na dadalaw sa Appropriations Committee. Kahit sino man ang namamahala sa Appropriations Committee, siguradong malapit siya sa mga Diyos ng Kongreso at ng Malacanang. So, turing sa kanila mga Diyos, mga tol mga Diyos kasi sila ang bumubuo ng budget Kapag hindi ka malapit sa kanila, malamang wala kang budget. Yun ang problema. At sabihin natin siya ang tunay na malapit sa kusina. Katunayan, nung nireklamo ni VP Sara Duterte ang budget ng kanyang ahensya, ang pininteriya ni VP Sara ay si Speaker Martin Romualdez at si Appropriations Committee Chairman Zaldico. Ang hirit ng bise, ang budget ng Pilipinas ay hawak lamang ni Ko at ni Speaker Romualdez. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hindi galing sa akin, hindi galing sa akin yan mga tol Kay Sara Duterte galing yan. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. 'Di ba? Sabi nga, if there's a smoke, there's a fire. No? Kung halimbawa ang sigaw ng maraming mga tao, hindi. Dapat ipaliwanag mo, Vice President, kung paano mo ginastos yung yung pondo, yung confidential fund mo. Mga tol, 'di ba? 'Yun ang sigawan, mga tol. Di dapat alamin kung totoo yung etong bintang ni VP Sara na dalawa lang daw ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Yan ang totoo. Yun ang sabi ni VP Sara. Accountability hanap nyo, di ba? Para magkaroon ng kapayapaan. At medyo kakaiba rin kasi ang kaso ni Ko. Sa Bakit? nakaraang mga kongreso, ang Appropriations Committee ay binibigay lamang sa mga napaka-senior na congressman na malapit sa administrasyon. Napaka-senior lang daw na congressman ibinibigay ang pagiging chairman ng Appropriations Community. Si Ko ay nasa kanyang pangalawang termino pa lamang Second term pa lang. nang makuha ang Tapos party list pa siya. Hindi siya yung tipong congressman na nagre-representative ng isang syudad. 'Di ba normally pag tinawag na congressman ka for example ng Mandaluyong, congressman ka ng Pasig, yung mga ganun mga tol. Eto party list. Appropriations Committee Chairmanship noong 2022. Wala rin siyang distrito. Siya po'y Wala siyang distrito. kinatawan ng party list group na Ako Bicol. Isa po siyang negosyante mula sa Albay, pinuno ng SunWest Group of Companies na nasa construction, power generation at real estate. Kaya't parang hindi pa ganon kalalim ang kanyang hugot sa politika. Pero ano pa man, bakit parang biglaang napatalsik sa kulambo itong si Zaldico? Sa unang araw ng sesyon kanina, may naghain ng mosyon na deklarang bakante ang posisyon ni Ko bilang Sino naghain? Appropriations Committee Chairman. Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay katumbas na rin po ng pagsibak sa isang opisyal. At Hindi sa akin galing yan galing kay Ed Lingaw yan. Ay katumbas daw ng pagsibak. Sino naghain? ang mosyon ay hindi galing sa kung sino-sino lamang, kundi sa mismong anak ng presidente na si Congressman Sandro Marcos. Galing mismo sa anak ng presidente kay Congressman Sandro Marcos, mga tol, no? Ang tanong tuloy ng ilan,
meron ba itong ibang ibig sabihin? Mhm. Isang oras matapos siyang masibak sa katungkulan, naglabas si Ko ng sariling pahayag. Kusa raw siyang nagbitiw dahil sa ilang pressing health concerns. Oh. Yun lang, kahit si Congressman Benny Abante, ang co-chairperson ni Ko sa Appropriations Committee, ay nagulat sa kanyang pagkakatanggal at mukhang nagulat din. Pero alam mo mga tol, sa mga ganitong senaryo, marami na rin tayong napanood. Hindi ko sinasabing ganito pero sa ibang mga napanood natin, diba, aalis kang mapayapa o aalis ka dala ang kahihiyan. Diba? Diba may mga ganon kapag halimbawa ay hindi na maganda o hindi na masaya sa yung mga bosses mo, diba? Yung mga boss mo. Sinasabi, mag-resign ka na lang ng mapayapa, magbitiw ka sa pwesto mo ng mapayapa kesa patalsiking ka at dala-dala mo pa ang kahihiyan mo. Diba? May mga ganon mga tol May mga ganong senaryo, kadalasan napapanood natin yan. Hindi ko sinasabing ganito yung nangyari doon ng mga tol, yung nangyari dito. Diba? Hindi ko sinasabing ganon pero sa ibang mga pagkakataon, ganon kasi nangyayari. So, alis ka na lang ng mapayapa kesa mapahiya ka pa. Appropriations Committee ay nagulat sa kanyang pagkakatanggal at mukhang nagulat din sa kanyang umunong pressing health concerns. Ito pa ang isang paramdam. Ang sabi ni Ko sa kanyang pahayag na he serves lamang at the pleasure of the majority. So mukhang hindi na ito pleasure ng majority o ng liderato. Hindi na pleasure ng majority o ng liderato, sabing ganun. Saan sumabit si Ko? Bilang Appropriations Committee Chairman, si Zaldico rin ang pinuno ng House Delegation sa Bicameral Conference Committee, ang grupo na gumawa ng pinal na bersyon ng General Appropriations Bill. Oh. Kung tanda po ninyo, sa BICAM nangyari ang maraming milagro sa budget. Maraming milagro. Sa kanila pala nang galing daw yung maraming milagro sa 2025 budget, mga tol. Katulad na lamang ng pagtaas ng budget ng DPWH by 288 billion. Tapos pagbabawas ng budget sa DSWD at DepEd, Agriculture, PhilHealth, mga tol. Sa kanila pala galing yon. Insertion, yung pagpasok mga tol ng 26 billion for AKAP ayuda na naging rin yan. Naging controversial din mga tol. Sa kanila pala galing yun. Itong bicameral mga tol. Balikan natin. Committee, ang grupo na gumawa ng pinal na bersyon ng General Appropriations Bill. Kung tanda po ninyo, sa BICAM nangyari ang maraming milagro sa budget gaya po ng paglobo ng Public Works budget ng 288 billion pesos. Hindi galing sa akin yung word na milagro Pero dito daw nang galing yan, yung milagrong yan. At ang pagbawas ng pondo ng maraming social services gaya po ng DSWD, edukasyon, agrikultura at ang PhilHealth. Samantala, pinasok naman ang 26 billion pesos na pondo para sa AKAP, ang ayuda para sa kapos ang kita na hinala ng marami ay pork barrel lamang ng mga congressman at mga senador. Lahat po ng mga ito naging sobrang kontrobersyal at kinailangan ng damage control ng Malacanang. Nag-line veto ang Pangulong Marcos sa halos 200 bilyong piso na mga proyekto. At sa huli, mukhang si Ko ang unang nalaglag dahil sa sigalot sa budget. Siya ang unang nalaglag dahil sa sigalot sa budget. Ang hindi lamang pumalinaw kung meron pang ibang malalaglag. So ngayon, accountability ang usapan mga tol. Kung gusto nyo magkaroon ng kapayapaan, dapat accountability. Kaya kailangan i-impeach si Sara mga tol. Pero isipin nyo mga tol kung accountability ang pinag-uusapan natin mga kapatid, napakaraming mga politiko ang kailangan ninyong tignan. Kung accountable ba sila sa ibang mga milagrong nangyayari. Sa ibang mga, alam nyo na mga tol, pinag-uusapan natin dito, hindi lang 100,000, hindi lang 1 million. Billion ang pinag-uusapan natin dito. Diba? Laglagan tulakan yan sa bangin mga tol kung sino makakasurvive. Diba? Ang problema, diba? Yung mga marami tayo mga kababayan na nakikisigaw lang sila kasi yun ang naririnig nilang sigaw. Pero hindi nila tinitignan. Diba, sabi nga ni Congressman Marcoleta nasa 400 plus na ahensya ng gobyerno, nasa 400 plus na ahensya ng gobyerno ang nakakatanggap ng confidential fund. Accountability gusto ninyo, 'di ba? Siyasatin ninyong lahat 'yun. Wag lang kayo mag-focus sa isang tao. Ulitin ko hindi ako pro Duterte, mga tol. 'Di ba? Binabara nga natin dito ang Duterte dahil sa pagiging pro China nila. Pero mga tol,
sinasabi ko lang sa inyo, kung gusto ninyo accountability, ubus lahat ng mga nasa politiko. Ay naku po. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.